Dumako na tayo ngayon sa ating balita. Ito na ang pamagat po nito galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan. Ito ang excuse me po. Yan. Ito po ang title. Finish na si Dancing Queen. Si Bakna. Yan, patanong lang naman. BBM kumambyo. Takot sa video ni BP Sara nilantad sa media. Ayan. Yun yung maganda, yung may parang mga ebidensyang mga excuse me po. May mga ebidensyang ilalabas. Ayan, delikado sila dyan, delicate sila dyan. Okay, panoorin na natin to mga kapatid. Simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, here we go. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balita. Hindi pa nga itinuturing na ganap na panalo ng kampo ni Pangulong ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado na i-archive naman ang itong impeachment case laban sa kanya. Ayon sa isa sa mga kanyang abogado nitong Huwebes lamang, isang araw nga matapos na ibasura na nasa 19 senador ang mungkahing ituloy nga ang impeachment trial sa Senado. Kasi sabi ng ganon, na-archive na nga, no? So kung bubuksan daw ulit yan, kasi pagbobotohan pa nila, kung kailangan pa nilang kunin ulit, no? Kung hukain ulit nila dun sa sinasabi ni Romualdez na libingan, hukain ulit nila tapos magbobotohan. Eh, paano kung yung boto ayaw talaga nilang pag-usapan na? No? Sasabihin na naman yung mga buaya, paano na yung taong bayan, nangangailangan sila ng paliwanag? Kumakapit sila sa salitang paliwaliwanag no? Okay, ay, makabayan. Paano na ang taong bayan? Kawawa ang taong bayan dito. Pero ang totoo, kapag ang mga Duterte ang nagwagi dito sa laban sa buaya, ang kawawa yung mga buaya. Hindi yung taong bayan, di ba? Kasi pag ang mga buaya ang nagtagumpay dito, sila lang ang makikinabang. Yun ang tunay na kawawa, ang taong bayan. Okay, dire-diretso. Ani Attorney Poa, hindi pa ito ganap na tagumpay dahil may nakabinbing motion for reconsideration pa sa Korte Suprema at posible rin aniyang may bagong reklamo kapag lumipas na ang one-year bar rule. Kaya handaman o pinaghahandaan nila ito. Bagamat hindi na matutuloy nga ang impeachment trial sa Senado, sinabi ni Poa na hindi nito maapektuhan ang mga isusumiteng komento nila sa Korte Suprema. Iyak na naman talaga yung mga dilaw dito, no? Siguro kung ano-ano na ng mga pinagsasabi nila, no? Yung tipong sila na yung mas matalino kapag nagsalita sila at nagpaliwanag na kailangan ituloy yung impeachment, no? Na tinatalakay pa rin ang legalidad ng kaso. Samantala, iniimbestigahan din ni si Duterte ng Department of Justice kaugnay ng manoy banta sa buhay ni Pangulong Marcos at ng Office of the Ombudsman hinggil sa issue naman ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education na pinamunuan naman ng pangalawang Pangulo. Tungkol sa hamon naman ni Senator Erwin Tulfo na magpaliwanag sa publiko hinggil sa gastusin ng kanyang opisina, ayon kay Attorney Michael Poa, desisyon yon ni BP Sara pero bilang abogado mas mainam na ang commission o nasa commission audit ito tatalakayin. Okay naman na, nasabi naman na rin ng COA. Alam nyo, sabi nga doon sa nabasa ko, kapag kagalit ka sa isang tao, wala kang ibang makikita, si Brother Eli, tama ba? Wala kang ibang makikita dyan kundi puro mali. Kahit gumawa na yan ng kabutihan, para sa'yo mali pa rin. Lalo na kung mangungurakot ka sa bansa, nakaupo ka, gusto mo mangurakot, wala kang ibang makikita doon sa taong kagalit mo o galit ka. Kasi nga, pag nandiyan yan, mabuting tao pag nandiyan yan, hindi ka, maiirita ka. Kasi nga, mangungurakot ka Ayoko sa taong to kasi mabuting tao to, mamaya isumbong ako nito Yan. Mga ganyan, di ba? Tuloy muna tayo. Samantala muling nagpakita sa publiko si Vice President Sara Duterte sa Davao City nitong Huwebes kasunod ng mga pahayag mula sa Palasyo Malacanang na maaring bumiyahe siya sa Kuwait nang walang kaukulang travel authority. Itinanggi ni Duterte ang akusasyon ni Communications Undersecretary Claire Castro at tinawag itong bahagi ng political scapegoating ng administrasyon. Nakaw! Isa ka na naman, ang dami mo nang ginawa. Si Manang Claire na naman. Naalala nyo ba yung ginawa nito nung malinis na daw, clear na daw sa 4,000 barangay. Tapos nung hinanapan siya ni Ma'am Eden, wala siyang maipakita. Kung may pinakita yung kalahati blanco. Hanggang ngayon, wala pa siyang paliwanag patungkol doon, di ba? Wala pa siyang paliwanag.
Tapos, yung mga report nung, ewan ko kung NBI o police noon, wala naman nilagay doon ng mga barangay. Mga porsyento lang ang nilagay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho yun na ipapaliwanag. Kung talagang meron kayong 4,000 na clear na sa illegal war on illegal powder, ipakita nyo, di ba? Lumalabas yan para kayong nagpe-fake news. Sinasabi nyo yan sa tao para malaman ng tao, wow, 4,000 na. Eh, hindi nyo nga maipakita yung 4,000 eh. Tapos ngayon na naman, actually, marami naman tong sinasabing mga nakakatawa eh, no? Pumapayag lang siyang ganyan-ganyanin. Dalawa nga lang yan eh. Alam niya na mali yung sinasabi niya o talagang tanga-tanga, parang gano'n. Ewan ko. Kasi sa tanda mong yan, hindi mo pa rin alam ang tama't mali. Alam mo na yon. Yun nga lang, eh, kailangan mong magsalita ng magsalita kasi nga sinusweldohan ka. Tawag sa'yo, attack dog. Ayan ang tawag sa kanya eh. Pangit yung gano'n, no? Nabubuhay ka na pinagtatawanan ka ng mga tao. Minsan lang tayong mabubuhay sa mundo. Tapos yung pinili mo pang landas, yung pagtatawanan ka. Mali na nga, diyan ka pa rin kumakampi. Yun ang nakakatawa. Mas pinaka nakakatawa, attorney ka pa. Tapos ganyan. Yun lang, wala tayong personal na galit sa kanyang buhay. Nakakatawa lang talaga siya. Pero sana wag siyang matanggal kasi nga kapag nagsasalita to, mas lalo pong nasisira yung imahe ng PBBM. Kaya kailangan lagi siyang nandiyan. Siya yung parang boring ka na inis ka na sa mga tao. Inis ka lang eh. Dito at least kahit inis ka, matatawa ka pa. Yun lang ang akin ha. Pero wala tayong personal na galit dyan kay Manang Claire. Love na love ho natin yan. Upang ilihis ang atensyon ng publiko. Ayon sa kanya, layunin ng isyu ang pagtakpa ng hindi pabor na desisyon ng Senado sa administrasyon. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayan na. Isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari ting bayan. So nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon. Madam, bakit hindi mo i-demanda na lang din yan si Attorney Claire? Attorney ang puto. Ang pangit tawaging attorney, no? Hindi yung, kasi kapag hindi nyo sinasaway yan, kung hindi nyo ginagawa ng paraan, patuloy na magagaganyan yan sa Duterte. Hindi ho ba pwedeng ganon, ma'am? Ano ba pwede? Kasuhan nyo o kasuhan nyo yung administrasyon? Habagay, may immunity yan, no? Gawa nyo ng paraan hanggat maaari. Tanong nyo sa mga pinakamas matatalinong mga kaalyado ng mahal nating mga Duterte, ano bang pwedeng gawin dito sa attack dog na to? Kasi ngawa ng ngawa, fake news. Sabi na sa ibang bansa, walang authority travel. Tapos umalis. Ganun ba? Pagkakaalam ko. Tapos, nasa Davao City lang pala itong si Pipi Sara. O, ano masasabi niya? Wala talaga tong Manang Claire na to. Kaya love na love namin yan eh. Una naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. So sinasadya nila yung ginagawa po ng tawag dito, sila'y gagawa ng fake news. Ayan, sinabi, nasa ibang bansa, walang authority. Para pag-usapan, alam nila na magsasalita si BP Sara, tapos yun na lang yung pag-uusapan. So matatabunan na yung issue na na-cancel itong impeachment. No? Parang iba na naman yung topic. Yung bycam, wala na, natabunan na. Yung flood control, wala na rin, natabunan na. Laging ganito ho yung nakikita nating taktika. Kaya po sana sa mga iba pang nagbablog na kuya natin, lagi ho natin itapik yung mga mas kailangan pag-usapan. Ito, BP Sara sila ng BP Sara eh. Wala na silang ibang ginawa. Kundi, eto may bago na naman ikakaso. Biruin mo, buong pag-upo nga nila, lagi na lang silang mag-iisip kung anong pwede na lang ikaso o anong paraan nila para lumaban. Sabi nga ni Tamba-Tamba at yung iba pa, hindi pa dito matatapos. Ganun, kumbaga, parang sinasabi nilang mag-iisip pa kami ng paraan hanggat nakaupo kami. Imbis na mag-isip sila ng paraan para magtrabaho o maging magandang imahe nila sa taong bayan, ang ginagawa pa rin nila, uubusin nila ang panahon nila sa paninira sa mga Duterte. Ganon ho ang nakikita ko. Nasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating.
Ano nang sinabi ni Castro sa isang press briefing sa India na wala pang travel authority si Duterte para sa kanyang event sa Kuwait. Para sana yan sa ngayong araw, Agosto 8. Matapos ang botohan sa Senado, bumatikos pa si Castro hinggil sa umano'y kawalan ng impormasyon ng Office of the Vice President tungkol sa kinaroroonan ng pangalawang Pangulo. Samantala, nanindigan naman si Duterte na nirerespeto nila ang desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban sa kanya. Aniya, wala silang partikular na inaasahang resulta, ngunit nakahanda naman ang kanyang legal team sa anumang posibleng mangyari. Ang naging pasya ng Senado, Aniya, ay isa sa mga posibilidad at kailangan itong igalang. Sa ngayon ay wala po tayong impormasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. So ibig sabihin nagpaplano si VP Sara. So wala pa naman pala. Ayan. So, ngayon, pag sinabihan sila ng fake news, sasabihin lang nagkamali kami ng impormasyon, no? Mga ganun lang, no? Pero pag yung vlogger, nagsasabi na ng totoo, pinipilit pa rin nila kunwari fake news. Yan. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya giunsa niya pagsulti ma'am giunsa niya pagsulti Basta nung ayos pumunta ka doon, allegedly, pumunta ka doon Kuwait with ang travel authority. okay so alleged lang ni siya ma'am no wala tay video recording statement at all Lumabas mo na po. nagikan gyud sa iya ha and then isulti siya nga iya to okay sige gusto lang ako klaroon ma'am kaya wala man gud ako nakita so yes so ang Office of the President and ang PCO sila man ang permi na nagasulti no nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. O paano ba yan? Galing na sa Vice President. Ipipilit nyo pa rin. No, baka sabihin nyo nagsisinungaling si VP Sara. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento Ayun. na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira. So ibig sabihin, hindi lang pagplanong pag-alis, pati pala sinasabi rin nila na umalis si VP Sara. So pinipake news talaga nila. Alam nyo, nananadya na tong administrasyon. Pero dapat sa mga taga-kabila, yung mga iba pang mga matitino nating mga kuya dyan, mga lab na lab ho natin, kung nakikita nyo na pong may fake news na, hindi naman po siguro kayo bobo. Hindi naman siguro, ang nakikita ko lang kasi siguro baka binabayaran sila monthly o may monthly silang, siguro lang to, hindi ko sinasabing totoo. Baka may ganon kaya kailangan dun lang sila, no? Hindi sila pwedeng umatras, hindi na rin sila kasi pwedeng bumaliktad, hindi na rin sila pwedeng maging DDS kasi hindi na rin sila pagkakatiwalaan o susuportahan ng mga Duterte. Masyado nang late kung babaligtad ka ngayon, kaya wala kang ibang gagawin. Sabi nga ni Sir Banat Bay, mayroon daw iba talaga na vlogger na kapag ka nagbablog ka ng maka BBM, gumawa daw yun ng channel na isa or may isa pang channel yun na maka Duterte naman din daw. Siguro faceless, siguro ganun. Kaya yung iba kasi sumasabay lang sa hype. Yung iba, pwedeng kang bumaligtad. Halimbawa, ikaw, maka Duterte ka. Tapos babaliktad ka, gusto mo maging BBM para may matanggap ka buwan-buwan. No? Ito yung ko lang vision ko lang. Ito yung opinion lang natin. Baka may mga pangyayaring ganito. Kasi may napanood din ako, si Kuya Jay, sinasabi niya rin na gano'n na may mga gano'n daw na sistema na kasi dito sa DDS mga vlogger, mga sumusuporta sa mga Duterte, wala ka nga ho talagang matatanggap. Sarili mo lang yun, so swelduin mo lang sa YouTube, madalas mahina pa yung views, no? Pero doon kasi sa kabila, alam nyo naman, may yung iba, may mga boosting, may mga, ewan ko kung anong ginagawa nila.
And siguro talagang natural din. No, yun nga lang, bukod sa sumusweldo sila sa YouTube, meron pa silang mga natatanggap. So, kaya yung meron daw isang bumaliktad, papangalanan nyo na lang po dun sa comment section, makikisuyo lang ako kung sino ba yun. Sabi ni Kuya Jane, may bumaliktad din na isang vlogger, babae daw yun, tapos ngayon parang BBM na. Kasi nga, doon may natatanggap buwan-buwan bukod sa sinusweldo mo. Ang galing. Sa ano kasi, sa mga Duterte, kung susuportahan mo ang Duterte, ibig sabihin nandoon ka lang kasi sa tama. Pinagtatanggol mo yung tama. Kusa kang nagsasalita para sa katotohanan. Yung mga Duterte, wala naman talagang ibabayad dyan. Lalong-lalo na, mayroon pa silang inaasikaso, si Tatay Digong. No, wala talaga, hindi sila magbibigay sa'yo, magpapasalamat, o ito, tanggapin mo buwan-buwan. Wala hong ganun. Dito po, purong natural, walang halong chemical. Okay, tuloy muna natin, tuloy-tuloy na. Sa akin, ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Ayun. Magandang araw mga kaibigan. Hey, shout out, General. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng Abante Teletabloid sa thread. No? Just in, sabi dito. Wala umanong nakalap na impormasyon si Palace Press Officer Jose Claire Castro kaugnay sa kinaroroonan ngayon ni VP Sara Duterte. Sa ngayon, nasa India sina Jose Claire Castro kasama ang presidente on a 5-day state visit. Okay. Matatandaang ang travel authority na ibinigay sa BC ay para kanyang biyahe pa The Hague at South Korea mula Hulyo 5 hanggang Hulyo 28. So, ito ang payag ni Auntie Claire. Meron daw balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait. May balak. So, ibig sabihin, iba pa yung sinasabi ni BP Sara na may balak, sinasabi dito, iba pa yung sinasabi niya na nag-travel si BP Sara, no? Ng August 8. Okay. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbibiyahe sa ad ni Castro. Baka sabihin naman nila ito, yung ano nyo, walang ginagawa kasi biyahe lang ng biyahe, no? Yan, pasasamain na naman ng imahe ng ating BP Sara. So, kung hindi nila alam kung nasaan si BP Sara ngayon, August 7, katatapos lang po, may nabasa akong post. Kaninang pananghalian, August 7 yan nasa Davao si Kahapon. BP Sara. Naglunsado, nagsagawa sila ng Thanksgiving party kasama ang kanyang legal team, kasama ang mga petitioners, yung pagkapanalo nila sa Supreme Court. Oh, so ibig sabihin, hindi siya nagpaplano na lumipad sa ibang bansa. Decision. So, wag na kayong mag-alala po, Auntie Claire, nasa Pilipinas lang, nasa Davao City, si BP Inday Sara. Ito si Auntie Claire. Auntie Claire, wala ba siyang mga report patungkol ulit dun sa mga barangay na 4,000, yung may mga pangalan, no? Ewan ko dito sa taong to. Tapos yung mga nagawa, baka may mga major project kasi 3 taon na ang ating presidente. Mag-4 na taon na. Patingin naman kami ng mga nasimula, ng mga big project na pwede talaga wow, nandito na yung sa Maharlikapan. Yung Maharlikapan pa lang, putik, ang laki-laki ng pera daw noon, sobra-sobra. Tapos ngayon may budget na. Talaga, no? Enjoying her victory. Masayang-masaya sila doon kasi nga nanaig ang demokrasya, nanaig ang katotohanan, panalo ang taong bayan, ang mas nakakarami na taong bayan pala. Yes. Kasi may mga taong bayan din na malungkot, galit. Pero konti lang sila, huwag kayong mag-alala, Sir General.
Wala yon, Sir Macanyas. Puro ano lang yon. Puro mga abobot lang yung mga yun. Dismayado. Isa na dyan, na kanina lang, nabasa ko, columnist ng Philippine Star, si Mr. Tony Lopez. Grabe. Sabi niya, Sara Duterte should resign forthwith dahil nalagay na daw, alanganin, ang legislative at judicial branches of government nang dahil lang daw kay VP Sara may political quagmire na daw. Kaya solusyon para mahinto na itong pagka-watak-watak ng ating gobyerno, mag-resign na lang daw si VP Sara. So, sila, yung mga tao na hindi masaya. Sino pa? Umiiyak. Si Congressman Percy Sendanya. Ano na daw ang Senado? Senado ng mga Duterte. Hindi ba pwedeng pag naggagaganyan sila, sa bagay, freedom of expression eh. Pero pag may hindi na maganda, pwede bang kasuhan na lang ng mga yan, ipakulong na para tas iwan na lang yung mga matitino, no? Kaysa ganyan. Okay, tuloy. Ganon na sila ka-desperado ba? Hindi nila matanggap-tanggap ang majority decision. We are in a democracy. So, ang Supreme Court po, may mandato to interpret the Constitution. Bakit hindi nila, I don't know, sarado na siguro ang pang-iisip. Hindi kasi ganito yon, Sir Macanyas, nating mahal. Ito solid talaga to, no? Base lang din sa aking opinion, yung iba kasi makikinabang sila eh. Pag halimbawang suswelduhan sila, ipagtatanggol mo ba naman? Ganun, yung kumbaga hindi kasi natural. Kasi dito sa mga tagapagtanggol ng Duterte, tayo pinagtatanggol ho natin, talagang sinusuportahan natin ng todo itong mga Duterte. Nagsasabi tayo ng totoo sa loobin. Sila kasi mga kapatid, kahit panonoorin ko sila, parang hindi natural yung mga sinasabi nila. Minsan nahalata ko, nahihirapan na silang ipagtanggol, pero todo pa rin, pinagtatanggol pa rin nila. Kasi po, yun po yung nagiging trabaho na nila. Sayang kasi dahil hindi ka na nga nangangamuhan mag-YouTube ka na lang. Pero gusto mo, pakinabangan pa yung ginagawa mo. Gusto mo pang may amo ka o didiktahan ka doon sa ere-reaction mo. Mas maganda pong mag-reaction video nang may laya ka sa kaisipan mo, sa puso mo na itong sinasabi ko base lang sa opinion ko. Pakiramdam ko, ito yung tama, ito yung para sa akin. No? Hindi naman din natin maiiwasan na pag-isipan yung mga taga-kabila. Bakit ganun? Wala tayong magagawa. Opinion din nila yon. Yun na lang din ang sasabihin nila. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. May mga kuya din tayo dun sa kabila. Pero sana magising sa isang pagkakataon. Halimbawa, malapit na mag-eleksyon. Sana lahat ng mga yan bumaliktad balang araw. Sayang kasi ako natatalinuhan ako sa iba noon, pero ngayon po kasi parang hirap po silang magpaliwanag ng matitindi. Puro mga pero okay lang, wala, ganun ho talaga Sabi nga ni Sir Banat Bay, baka yung iba talagang nakikisakay lang. Yung iba talagang solido. Yung iba talagang nabayaran. Yung iba medyo naliligaw lang. Mga ganyan. Siguro hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi po tayong sumusuporta sa tama. Doon po tayo. Kasi, oo nga, nakikinabang ka doon sa kabila. Pero, ikaw lang ang nagkakaroon. Pero yung mga kababayan ho natin, kita nyo, yung lugar nila, marami pa rin mga baso-basura. Marami pa, lubak-lubak pa rin yung mga daanan, hindi nagagawa yung kanilang lugar, etc. No? Kailangan ho kasi may pag-asenso dito sa ating bansa. Hindi natin sinasabing puro si BBM na lang ang sisihin. Yung mga kaalyado ng ating BBM o lahat po dapat sila, mapa BP Sara, mapa Duterte, mapa PBBM, lahat po dapat nagtatrabaho ng maayos. Kasi sa nakikita ko sa Duterte, nagtatrabaho po talaga ng maayos. Pumalis man yan, pumunta man ng ibang bansa, nakikita ko po may mga tauhan gumagawa, nagtatrabaho. Samantalang yung mga taga-kabila, iniisip nila kung paano pa rin pabagsakin ang Duterte. Ganun ho.